Eto nga, ako na magtatanong sa inyo. Bakit lagi niyong tinatanong sa akin yan? Wala namang dahilan kung bakit natin tatanggalin yan. Ang sinasabi, dahil meron daw red tagging na ginagawa. Hindi naman gobyerno gumagawa nun eh. Kung sino-sino ibang gumagawa nun. Breaking news! Ilan lamang yan mga kababayan sa mga maaanghang at derechahang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang exclusive interview na ginanap sa Cagayan de Oro kahapon. Eto na nga mga kababayan, viral na naman ngayon ang Pangulo dahil dito matapos ang mga matatapang, positibo at straight to the point na mga sagutan sa mga personalities ng media. Dahil dito, walang kawala si Pangulong Bongbong Marcos mga kabayan. Huling-huli sa kamera ang totoong kulay. Dahil dito, for sure mag-iingay na naman ang mga kalaban. Kaya grabe talaga mga kababayan ang mga balita ngayon dahil kaabang-abang at very interesting palagi. Kaya naman, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Yun lamang, sinabi ko, ibalik yung supply dito sa CDO dahil ang laki na ng porsyento ng nawawalan ng tubig. So nag-usap kami, nakapag-agree naman sila. At usually naman, sa pag nakakausap ko si Mr. Manny Pangilinan, ay pag sinabi niyang gagawin niya, nagagawa naman niya talaga. So malakas ang loob ko na tuloy-tuloy yan. But that is a short-term solution. Kaya sabi ko sa kanya, maghanap na tayo para hindi tayo nagkikrisis, may emergency sa tubig, gawa na natin ang paraan para pamatagalan na, hindi na natin mabalik-balikan pa itong problema. So I'm very confident that we will be able to solve the problem of water. Lalo na medyo dahan-dahang umuulan-ulan na. Okay, Kokoy Medina, Radio Pilipinas. Okay. May mga grupo po ngayon na nanawagan na i-abolish ang NTF-ELCAC dahil daw sa mga aligasyon na may pag-abuso. So, sang-ayon ho ba kayo dito na alisin ang NTF-ELCAC? Eto nga, ako na magtatanong sa inyo. Bakit lagi niyong tinatanong sa akin yan? Wala namang dahilan kung bakit natin tatanggalin yan. Ang sinasabi, dahil meron daw red tagging na ginagawa. Hindi naman gobyerno gumagawa nun eh. Kung sino-sino ibang gumagawa nun. Quite the opposite. Yung mga sinasabing, yung dating lumalaban sa pamahalaan, yung mga dating lumalaban sa pamahalaan, ay hindi nga natin, imbis na nilalabanan natin, tinutulungan na nga natin. At malaking naging epekto dito sa pagbawas ng mga internal security threat dahil dyan sa NTF-ELCAC. Yung pinakamabilis na sagot dyan, no, hindi namin i-abolish ang NTF-ELCAC. Tatapusin namin kasi mayroon pa yata ilan na barangay na hindi pa natapos. May ilan pa na mga returnees na hindi pa nabigyan ng tulong. Kaya nakakuha ako ng report kanina. Tatapusin namin lahat yan. Bago natin pag-isipan na yung NTF-CAC, tanggalin na natin yung NTF-CAC pagka hindi na kailangan. Sa ngayon, kailangan pa rin. Kailangan natin, yan ang pangako natin, na pagka kayo'y bumaba at kayo ay tinigil ninyo ang paglalaban ninyo sa gobyerno, tutulungan kayo namin sa hanap buhay ninyo. Aayusin namin ang mga barangay ninyo para maganda ang buhay ninyo. Kaya't kaya naman sila ay nakikita mo, sinasabi namin, ang hirap-hirap ng buhay ninyo sa bundok. Lagi kayong gutom, lagi kayong nagtatago. Dito na kayo, tutulungan pa namin kayo. That's why it's important and that's why successful yan. Okay. Charm Habla, Wonder Radio. Hi, good afternoon. Thomas Yes. from Wanda Radio Cagayan de Oro. Mr. President, why there's a need to enforce stricter visa rules on Chinese nationals upon entering the Philippines? What's behind of this move, Mr. President? Do you support this? The move to? Stricter visa rules. When there's a Let need? me explain. Walang stricter rules pa kahit sa kanino. Pare-pareho lang ang rules sa lahat ng ating mga kaibigan na nanggagaling. Ang problema lang,
Dahil maliwanag na maliwanag at lumalabas ang mga report na meron nag-aabuso nito. Kaya babantayan namin ito. So what we will do is to more strictly enforce. Whereas dati, hindi natin masyadong tinitignan, nakita natin maraming nagiging problema dahil dyan nakakakuha sila ng mga peke na dokumento, kung ano-ano ginagawa, may mga illegal, mga scammer, may human trafficking, maraming problemang dala. Kaya titiyakin natin na kung meron talagang papasok, ay tiyakin natin na talagang tama naman sila at huwag sila nagtatanggap basta nakapasok na sila, magtatanggap sila na Pilipino sila. Maliwanag na hindi. Alam naman natin na hindi sila Pilipino. Una-una, hindi marunong mag-Tagalog, hindi marunong mag-Bisaya, hindi marunong magsalita ng Pilipino. At saka walang maipakita ng mga birth certificate, yung mga pinapakita ay fake. So, titiyakin namin na hindi na matatapos yun. Yun yung in-identify ni Kong Ace. Yung student visa. Isa pa yun. Abuso yun. So, titiyakin natin na hindi na mangyayari yun. Walang special na rules para sa kahit na kanino. Pantay-pantay lang lahat. Pero gagandahan namin ang enforcement doon sa examination, doon sa mga nag-a-apply ng visa o doon sa mga nagko-convert doon sa tourist visa ng student visa at yung mga bumibili ng lupa dahil nagtatanggap sila na Pilipino sila, yung mga ganong klaseng yung mga nakikita nating scammer, mga human trafficking, yun ang binabantayan namin. Kahit naman sino, basta ginagawa nila yan, huhulihin natin. Cyril Chavez, GMA 1 Mindanao. Hello. Sir, matulog po sa Senado ngayon yung hearings investigation as to Bamban and Mayor Alice Hugo. May directives po ba kayo sa DILG, Ombudsman or Solicitor General to investigate or to tulungan po yung Senado natin with this certain mga issues na kinakaharap niya, lalo na po yung alleged na may kinalaman siya sa Pogo operations at saka yung citizenship niya po? Matagal na namin iniimbestigahan yan, kaya naman nahuli yan eh. Dahil rinid natin yung sa Banban at nakita natin yan, nakita yung mga dokumento, nakini-question ngayon natin yan kung talagang totoo itong mga ito at saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay sa Bureau of Immigration, pati siguro may mag-question na ng kanyang citizenship, yun, lahat i-imbestigahan natin yun. Kasama ang investigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Sir, may ano bang mas posible future plans As for? Future plans para hindi na po maulit yung Hihigpitan lang natin yung enforcement. Nandiyan naman ang batas eh. Hindi tayo nakabantay na mabuti. Yun ang naging problema. At siguro pinababayaan din yung mga iba kasi maraming pera yan, nagbabayad sila kahit nasusuhulan nila. Kaya yun ang babantayan natin na hindi na mangyari uli yan. Basta mabawasan yung mga incidents ng pagpasok ng kung sino man, hindi not necessarily isang bansa lamang, ng kung sino mang foreign national at nagtatanggap nga na Pilipino, talagang tignan natin ang mabuti. So, malagay ko, hindi natin malaman eh. Kaya kailangan talaga natin pag-aralan na mabuti. Pero may possibility na ganyan. Last question po, Ding Patulot, PND. Good afternoon po, President. Good afternoon. My question po is, anytime soon po ba masa-certify na po yung rice tariffication law? I'm sorry? Masa-certify na po ba yung rice tariffication law? As what? As urgent? Yung Yes sinasabi po, mo? as urgent po. Oo, actually, masi-certify talaga yan. Ngunit, meron na maging magandang usapan ng House at saka ang Senado, nakahanap na kami ng solusyon para makapag-import ang gobyerno para kaya natin pababayin. Pagka mataas ang presyo ng bigas, magbibitaw tayo ng bigas, ang bibenta tayo na mababa para sumunod ang merkado.
So, kahit na baka, well, I don't want to preempt the bicameral committee, but I think we have found a solution already so that kahit papano, maybe the mechanism will be different from that which was proposed. But in the end, ang net effect pareho pa rin, makakapag-import ang national government. I don't know through which agency first. They will have to decide which is best. Siyempre, nakikipag-ugnayan tayo. And I think we may have found a solution. And makikita natin that we will be immediately able to bring down the price of rice. Thank you very much, Mr. President, and to the members of the media. Magandang hapon.